tingnan naman natin. Parang mas gusto ko to ah. Kaya dumudulas yung gulong. At ayun na nga, para sa ikatlong utos ni Mosing Kong TV, papalitan natin ng tambucho ang kanyang motor. At nandito ulit tayo sa BMAX Racing Taytay Rizal. At tara, tignan natin yung resulta ng bago nilang canister. Actually, very limited lang yung canister na nilagay nila. Ito nga pala yung motor ni Mosing Kong. At nung nasa China tayo, 5 days nag-stay dito yung motor niya. Okay, so ito naman yung tambucho. Ayan, nakatakip pa oh. Para medyo surprise kapag ipapakita na natin. So bago natin ipakita, medyo meron silang konting binago sa tambucho. So mas pinili nilang lagyan ng carbon fiber tip. Hindi nga lang siya ganun kamahal, pero mapipil natin na napaka-special niya kasi one of one lang siya eh. Bakit ba one of one? Pakita ko sa inyo. Super limited eh. Ayan oh. So yung tambucho ni Mosing Kong is pinangalan natin sa kanyang asawa. Di ba ang asawa ni Mosing Kong is V. Kaya naman V-Max. Eh yung tatak ng tambucho natin is V-Max, di ba? So nilagyan din namin ng kidlat kasi yung pangalan ng anak ni Mosing Kong is kidlat, kaya meron siyang lightning dito. Laser print siya. Ayan, nilagyan na lang namin ng powered by BMAX Racing kasi sila yung gumawa. And then, meron siyang nakalagay dito, oh, BR. Made in the Philippines talaga siya. So, lahat na nakikita nyo yan, talagang sila lang yung gumawa nito, pati yung mga carbon fiber niya. Kung meron kayong mga bikes dyan na gusto nyo maging one of one, hindi nga lang ganun kamahal, pero at least design siya para sa'yo. Yung naka-design siya para sa motor mo, the best sa BMAX. Pati yung tatak, pwede nilang palitan. Kaya, ano pang hinihintay natin? I-sound check na yan. So, ang ginawa nila is hindi na namin tinanggal yung stock headers, catalytic, para still nandun pa rin yung Akrapovic. Pinalitan lang talaga namin yung canister para kung sakali man, pwedeng ibalik yung dati niyang canister. So, sabi ni Sir, meron daw siyang silencer pa. Kung makikita niyo yung butas. Ayan. Kaya naman binalik sa stock ni Mosing yung tambucho niya kasi ayaw din nila ng maingay. Kaya naman yung nilagay natin tambucho, hindi naman ganoon kaingay pero kita niyo naman, di ba? Ang ganda ng design. So, sound check tayo. Tahimik nga siya. Halos same lang siya dun sa dati. Dahil malamig pa yung motor, kaya ang taas ng RPM. So, unti-unti mababawasan siya. Like now, bumaba siya sa 2,000 RPM. Mataba yung tunog nito, no? Hindi ko sure bakit naging ganon. Siguro sa silencer o sa hugis ng tambucho mismo. Ang laki ng butas, pero yung pinaka-butas niya sa loob is ganyan lang kaliit. So, kapag tinanggal natin yung silencer, magiging ganito kalaki yung butas niya. So, dito yung tornilyo niya. Kung gusto mo tanggalin yung silencer. Alright, sound check naman tayo. Ganda, okay siya. Ito, ipapatanggal naman natin kay Sir yung silencer. Kinamay na ni Insan. So, ganyan pala yung itsura ng silencer. So, sound check ulit tayo. So, syempre, mas mag-iiba yung tunog nito. Mas lalakas siya kasi mas malaki yung butas siya. Tingnan naman natin. Parang mas gusto ko to ah. Yan yung mga rev na 10,000 RPM. Ngayon try naman natin yung 12,000 RPM. Ang lakas ng BMAX, grabe! Sarap niyang bombahin, yun yung napaka-accurate. Sana nagustuhan ni Mosing Kong yung bago niyang canister. Anyway, sa mga magsasabi naman na bakit kami nagpalit ng brand, gayong naka-Akrapovic na siya, pwede naman palitan ulit. So wala naman kaming ginalaw sa dating tambucho niya. No? Tatanggalin lang tong canister and then ibabalik mo lang yung Akrapovic na canister, pwedeng ibalik anytime. So try naman natin i-ride at para marinig natin kung ano ba talaga yung actual na tunog niya habang nasa kalsada. Excited na! Thank you troops! Bye-bye! Yung dating tambucho niya, pinadala ko na dun sa driver ko ngayon. So nagpahatid lang ako punta dito. Kapag ka-idle na ganyan, halos hawig sila nung dating canister. Pero tignan natin pag ginato natin. Hindi siya
sobrang ingay, no? Gayong tinanggal natin yung silencer niya. May konti lang siyang pagkakaiba sa dati niyang tambucho, yung boses niya eh. Hindi ko mawari kung paano ko i-describe eh. Parang kotse yung tunog eh, no? Hindi ko lang alam bakit sa lahat ng S1000 na nagamit ko, kapag kaka-start pa lang niya, ang taas ng RPM, no? Siguro ganun talaga yung setup ng system niya, no? Sa iba ganun din naman, pero iba sa S1 eh, ang lakas ng tunog eh, no? Or baka sa tambucho lang. Kasi parang umaabot ng 2,300 RPM yung warm up niya eh. Sa power ng motor, wala naman nagbago. Ganda ng Mustang, ano? Ganda ng kulay eh. Sa tunog ng motor ngayon, hindi siya agaw pansin. Yun lang, pagka nakita ka lang ng bata, dahil ang bright ng kulay ng motor eh. Kung babambayin mo siya sa 10,000 RPM, hindi siya sobrang nakakabingi. Pero pagka umabot ng 12,000, ang lakas eh. Bukas nga pala, after kong mag-vlog ngayon, i-release ko po yung bago nating i-build na motor. So kumuha po ako ng Aerox 155 ABS, kulay puti, at gagawin nating Indo concept. Tama, may bagong produkto ngayon sa Pilipinas, ang tawag ay Boom X. Magandang i-try yung mga products nila at doon natin ilalagay sa Aerox. At pagkatapos, pagdating ng Monday, i-release na natin yung bago nating Adventure Big Bike, na kung saan yun ang madalas nating gagamitin sa pagpasyal sa malalayo para sama-sama tayong makapasyal at para naman sulit yung ating pag-travel, i-video na natin. Kung ikukumpara natin sa dinaanan ko nung pumunta ako sa VMAX, ang layo ng inikutan ko. Ngayon, pwede pala dito, oh. Mas malapit, mas madali. So ngayon, ang oras is 2:48 PM. So ganito yung sitwasyon sa kalsada. Di sobrang traffic. Alam ko, iikot ako dito. No right turn. Naku, doon sa kabila pala. Ito yung tinatawag na Pasig River, di ba? Mas okay pala eh, no? Sakto, marami akong mga projects pa na naka-line up sa VMAX. Kasi yung ilalagay kong tambucho sa Aerox ko, plano kong ipa-titanium yung elbow, ganoon, yung mid pipe, para nagbo-blow siya. Kaya tama, dito ako dadaan para mas mabilis. Ang tinatawag kong road ngayon is tutumbukin niya yung EDSA eh. At diba mas madali, ano? Ang galing. Saan pa niya ako pinadala last time? Siguro iniiwas niya ako sa traffic, kaya napadpad ako kung saan sa ano. Sa Google Map kasi, basta kung saan yung walang traffic, doon kanya dadalhin. Kahit na malayo siya. Ngayon yung ilog pa, siguro kulay kape with creamer. Ngayon nga lang pala ako nakapag-upload kasi nga nagbakasyon tayo ng 5 days sa China. Dapat Martes pa lang uwi na kami. Kaya lang nagkaroon ng bagyo sa may Jinjiang Airport, kaya na-delay. Kaya ang upload ko is naging Friday. Nung nagbakasyon kami sa China, pumasyal kami dun sa biggest motorcycle event na ginaganap taon-taon sa may Chongqing City. Ang dami ko ngang nakitang mga bagong motor. Nakakita pa nga ako transparent na fairings ng big bike. Meron din sila pang PCX, NMAX, ganun. Kaya lang gustuin ko man bumili, paano ko iuwi? Ang laki ng fairings eh. So yung nabili kong pasalubong is for mga pagkain lang, kasi isa lang yung maleta ko eh. Buti yung pinasyalan naming factory dun sa event is nagbigay ng backpack. Doon ko nailagay yung mga marumi kong damit. Tapos yung maleta ko naging maluwang. So nagkasya yung mga pinamili kong pagkain. So masaya kasi lahat sagot nung nagsama sa amin. Literal na bakasyon talaga siya, kasi bumigat ako nung nag-stay ako doon. Nagdagan ako ng 3.5 kilograms. 60 lang yung timbang ko eh. So doon sa event na yun, hindi lang puro mga motor, may mga helmet, gears, at kung ano-ano pang related sa pagmumotor. Kaya naman naging interesting puntahan yun, kasi nga lahat ng mga factory ng related sa motor is nandun, like yung mga mags, mga pulley, tires. Sa China, uso yung mga electric vehicle and electric motorcycle. So nandun din yung mga motors, batteries, sensors, lahat. Kaya kung meron kang planong mag-import at magpagawa ng sarili mong brand ng pyesa, doon pwede. 3 araw yung event na yun. 2 araw balik-balik kami doon. Nung pangatlong araw, namasyal na kami at pumunta nga kami dito sa malapit sa hotel namin sa may Chongqing
Peking. Hindi ko na alam kung anong lugar yan. Basta nagpa-picture na lang ako dyan, tas dyan na kami kumain. Mahirap kasi bigkasin yung mga lugar nila doon, mahirap tandaan dahil bago sa paningin ko eh. Napansin ko sa China, kahit na sobrang high-tech na doon, no, still mini-maintain pa rin nila yung tradition na ano nila, yung culture ba. Yung kahit na ang high-tech ng building, nilalagyan pa rin nila ng mga old designs, like yung mga bahay na may ukit na kahoy, ganon, mga rebulto, ganon. Ayan yung paniniwala nila, talagang makikita mo bawat company na pasukan mo, meron silang yung parang sinasamba nila. Yung kung tayo sa Pilipinas, may Santo Niño tayo sa bahay, ganon, meron tayong mga display na cross or rosaryo, ganon. Sila iba eh, parang Buddha yata yung sinasamba, ganon, di ako sure. Tapos meron sila yung parang kandila na kulay pula, yung Chenshu ba yung tawag doon. Pagdating sa pagkain naman ng Chinese, maraming sangkap talaga. Hindi ka maboboring sa pagkain nila. Kahit wala kang ulam, basta yung champan nila, yun ang kinain mo, solve ka na eh. Tapos sa city nila, tad-tad ng camera yung mga stoplights. And then nung pinost ko sa Facebook, ang sabi nung nag-comment is puro mga face detection lahat yon, or pang plate number, ganun, kaya wala kang ligtas dun eh. Tapos yung klima is super init, siguro dahil syempre city yon, no. Pagdating sa mga sasakyan, hindi naman sila ganun kadami like dito eh, or baka talagang sobrang laki lang talaga ng China kaya hindi siya mukhang puno, no. Tapos yung mga sasakyan doon, more on electric vehicle or hybrid electric, ganun eh. Tapos walang mga SUV, puro mga kotse. Meron parang mga Grab riders doon na pwede mo silang tawagin kapag bawa nalasing ka, gusto mong umuwi, pwede ka magpa-drive sa kanila. Galing ah, itigahawi pa eh, no? Kanal yan, mamen. Oh, grabe na, ipang singit-singit ko yung motor ni Mosing. Tamang blend in lang, no? Dito lang mabilis yung takbuhan nila eh, pero pagdating sa may SM Mega Mall, wasakan na naman eh. Tapos pagdating sa Trinoma, ganun din. Uy, may naka-gilo eh, oh. Pero spider yung helmet. Oh, sarap ng hangin ngayon ah. Eh na pagka-traffic na, gumilid tayo. Dito nakipagsuntukan yung isang vlogger na ano, o baka kahawig lang. Parang dito eh. Parang Chris Motovlog yata yun eh. May nakasuntukan siyang naka-cruiser bike, tapos may angkas na babae. Pero sa laki nung naka-cruiser bike, napatumba ni Chris Motovlog. Yung lalaking yun, no? Palibasa nag-gym siya, no? Yun talaga naman, unicycle. Ang eto na po ang traffic. Kawawa ka dito pag naiihi ka. Bawal umihi kahit saan eh. Ayun, may music pa yun, oh. Ay, pasok mo. Kamakailan may bagong nirelease na motor ang Honda, pero electric. Sabi nila medyo pricey daw eh, hindi ko sure. Hindi ako nakapunta kasi nung time na nag-launching sila. Kakauwi ko lang sa Pinas nun eh. Kaya ang kailangan yata is naka formal attire, naka short lang akong bumiyahe sa China. Hindi na ako natuloy, daan sana ako eh. So yung pag-release nga pala natin ng big bike sa Monday, didiretso tayo sa Tondo para puntahan ulit yung mga tropa natin doon at makakain ulit sa Ugbo. Eh sakto sa Caloocan lang yung releasing, malapit lang doon yung Tondo. Kaya ayun, tagal na natin hindi silang nakikita, ano.
Nakakamiss din sila eh. Kaya meron kaming GC, Ug Boys yung pangalan. Still nandun pa rin. Active pa rin sila, no? Dinig nyo ba yung tunog? Kayo ba guys? Kayong nakakadinig sa YouTube, mayroon bang pagbabago? Kasi para sa akin, same lang eh. May konting pag-iba lang sa boses eh, no? Pero sa lakas, same lang eh. Lalo na ngayon, medyo bingi ako. Dahil sa kakasakay ng aeroplano, may parang vacuum kasi yung aeroplano, yung pressure, ganon. Naapektuhan yung tenga ko. Eto pa naman sa China, pagdating namin sa Xinjiang, sumakay ulit kami ng aeroplano papuntang Chongqing. May napapatingin naman eh, no? Ibig sabihin pagka high rev talagang malakas yung tunog niya, no? Hoy, bangga yung kotse. Nakanganga. Ang maganda sa helmet na suot ko ngayon, pag bumibilis, pumapasok yung hangin talaga, legit. Napipress ko yung ulo ko. Bagong asfalto, kaso may talon talaga eh, oh. Yun lang. So kahit na lumabas na yung bagyo sa atin, may hanging habagat pa rin. Kaya ayan yung ulap. At effect na natin yan. Nauulaan na. Pero buti naman at nauwi na natin yung motor. At para sa ika-4 na utos, hindi ko alam kung anong gagawin. Ilo-long ride ba natin? Pwede naman. Kasi ang plano ko sa ika-8 at ika-9, detailing muna. Pagkatapos ceramic coating and paint protection film. Tapos so bago yun, mga ika-7 siguro palit ng gulong. Lagyan natin ng medyo pang racetrack na gulong. Huwag yung kalbo yung di ba may pang racetrack na walang guhit-guhit. Lalagyan natin yung pang daily pero pwedeng pang racetrack. Alam ko batlocks yata yung tawag doon, no? Ayun na, ulan na. So ready naman tayo dyan. Yung jacket ko is hindi madaling pasukan ng tubig. Ayan po ang Trinoma. Ito po ay normal lamang. Daming click dito, no? Doon nga pala sa click project natin is gustong bilhin ni Marbs TV yung click natin at yun ang ibibuild niya ng Indo concept din. Grabe, bakit puro Indo na lang lagi? Anong nangyari? Dati Thai concept, di ba? So yun, kukunin niya. Kaya naman tayo ay kukuha ng Aerox. Dapat ang project is click. Kaya lang nakiusap si Marv. So ibigay natin, di ba? Matagal na rin naman na yung click ko na yun. So tingnan natin yung resulta nung pagbibuild niya, no? At sakto bago yung mga fairings ni click. So swerte siya kasi parang bago yung click natin, no? Ang nakakalungkot lang yung bibili ka ng motor ngayon tapos bigla maglalabas sila ng bagong model, bagong muka. Gusto natin lagi yung latest, di ba? Kaya minsan masaya pang bumili ng second hand na motor eh. Pero brand new yung kukunin natin, guys, ha. Sa pagbili natin ng motor naman, kahit hindi naman lahat nagagamit eh. Pagka pumunta ka sa garahe ko, ang saya lang makita eh. Na kahit di ka na mamasyal, makita mo lang yung mga motor. Since yun ang hilig mo, masaya ka, di ba? Kayo ba? Kung kayo ay may Aerox, anong build ang gusto ninyo? Ako kasi Indo lang eh. Kasi gusto ko pang daily pa rin. Dahil nadala na ako sa mga binild-build ko na motor. Like yung Raider ko. Pagka nag-Thai concept ko kasi, manipis yung gulong. Tumatakbo naman, kaya lang, di ba? Unsafe dahil manipis ng gulong eh. Lalo na pag ganyan yung kalsada, oh, ang dulas niyan, di ba? Tapos, ang lowered pa. Sa Indo, wala namang height na sinusunod. And hindi naman nire-require na magnipis ng gulong. Although medyo ibababa mo ng konti, drop mo lang ng bahagya para maangas yung tindig ba. Pero hindi pa rin sumasides humps. Grabe, taas ng manibela nyo. Nice. Sumakto pa yung busina ng bus eh. Aba, gumagana pala yung elevator dito. Sosyal. Ito yung masarap, oh. Kain ka muna dyan sa may terminal bago ka sumakay ng bus, diba? Sarap bumiyahe. May hirapan ako doon sa taas. Dito na tayo sa kanan. Dalawa kasi yan, meron sa taas at pwede rin mag-NLEX dito sa kanan.
Siya yung nagatid sa akin eh. Nauna pa ako sa kanya. Okay, expressway. Woo! Dumudulas yung gulong. Hindi nag-activate yung kanyang traction control doon, ano? Sumobra yung iikot eh. Problema lang sa kapote jacket ko is walang pumapasok na hangin pag nakasara yung zipper. Oh, yung mabasa. Bakit? Yun, di ba ang ganda ng jacket? May bulsa. Pero maganda tong jacket na to. Bukod sa marami siyang bulsa, hindi papasok yung tubig. Mainit lang, no? Buksan mo na lang yung zipper mo noon. Gaya ngayon. Yan, oo. Pag mabilis, may pumapasok na malamig, pero hindi totally pumapasok yung hangin dahil hindi siya mesh. Muntik pa akong madali sa pusa. Buti mabagal lang ako. Kaya lang itong nasa unahan natin medyo nahihirapan siyang sumingit kasi meron siyang mga bag sa crash guard niya, no? So nakakalapad kasi yan. Honda. Thank you. Sikat talaga yung motor. Ang ganda, oh. Forward, oh. Grabe yung lens ko, napuno na ng dumi. May nakakilala again. Angas ng kotse. Sakto, wala nang ulan. Hoy, tuyo-tuyo ah. Wala yung pampunas ko ng GoPro. Nakalimutan ko magdala ng wipes. Nakakamiss din pala talaga magmotor. Alam mo yung almost 8 days kang hindi nagmotor eh. So kahit anong motor pa yung gagamitin mo, super nakakamiss. Medyo may magbabago ng konti sa katawan mo eh. Yung kasanayan medyo nawawala ng konti, nababawasan ba? Kapag sasakay ka, parang nakakapanibago ulit, ganun. Pero mga ilang minuto, ayun, babalik ulit. Basta nasa good condition yung katawan mo, no? Eh no, ang rush hour. Buti dito ako dinatnan ng rush hour eh, no? Ako, liliko din yung truck, paano yan? Kailangan mauna sila sa akin. Hindi naman natin pwedeng lusutan dito dahil may truck sa harapan eh, no? May mga subscribers ako dito sa YouTube na sinasabi nila sa comment section nag-i-enjoy daw sila dahil nakaka-relax daw yung vlog natin. Siguro dahil hindi naman tayo nagwawala sa video, and then nakakapasyal sila habang nasa bahay like now. Eh kung ikaw ay hindi naman vlogger katulad ko at wala ka namang ibang pupuntahan, syempre hindi ka lalabas para magmotor, lalo nakita mo yung kalsada basa, madumi, di ba? Ayaw natin na dudumihan yung motor natin dahil ang hirap niyang linisin pagkatapos. So sa panonood, nakakapasyal sila. At tayo naman, hindi lang basta pasyal, may mga ginagawa pang kakaiba sa vlog, like nagsiset up ng motor, nakakapunta sa iba't ibang lugar, at malalayo yung pinupuntahan ko. Galing ako ng Taytay Rizal ngayon, di ba? Huwag kayong ito, bababasa yung sapatos ko. May napansin ako sa shifter ni Mosing na madulas, you know, dumudulas sa dulo ng paa ko. Pag nagsiship ka, biglang lumalabas yung paa. Buti yung sikwat okay lang eh, pero yung swells kasi ng boots, hindi kasi makapit to eh. So pang motor-motor lang talaga eh. Kaya yun, no, dahil alloy yung shifter niya, dumudulas. Nangyari na rin to nung kahit hindi basa, nag-race track tayo, di ba? Dumulas din eh. Kaya dapat mapalitan yun, no? Dapat rubber talaga. Overtake oh. And that's it. Malapit na ang ating pagtatapos dito sa ating vlog. Please leave a comment about dito sa nilagay nating tambucho, kung okay ba or what. Okay, so hatid muna sa bahay. And that's my shop. Okay, sa garahe muna tayo. Alright.